Hello guys, no. So kato, let's try to solve this type of problem. Ug paun sa siya. Ang sao na to, no. So buhata technique. Di na to mano-mano no solving. Try lang na to buhatan og technique, no. So number 1, here is about a bag that was discounted 40% of the original price of 600 pesos. What is the discounted amount? So kita naman nato for number 12, no. Butang na to, ang original price is 600. Karing blue atong gamiton para mas gamay. Tapos naka 10 siya, no. Tag 10% each. So try na to divided by 10. Divide na to ng 10. Pila 600 divided by 10, di ba? 60. Tama. Then gignan ka dira na 40% ang binawas. So 60 times 4, pila ba? Di ba to 40? Now mo ni ang kwarta na gibawas. So what is the discounted amount? Mo na. Kasi ganyan lang yung technique dyan. Kasi by 10% man sila eh. Bali yung progressive, no, by tens, no. Bali 600 divided by 10, so 60 siya, 60 pesos per 10%. 60 pesos per 10%. Okay. Yan. Ganyan pala tandaan, okay? So now, proceed ta kay number 13. Kuha natin to 40. Do you have the answer? Number 13. So, an Abaca company manufacturer bags and their handmade of bags are priced 10,000 and less than 30%. No? So, again, naka-by tens, no? So, hanapan nyo lang ng progression. Kung hindi nyo kaya siya imano-mano na solving na. Pwede naman kasi siya na like ito sa kabila na times mo siya ng 0.4 para makuha mo yung value. O pwede din naman 600 times 0.4, di ba? 600 times 0.4. O to 40 pa rin naman makuha mo kung mag 600. Kung mag 600 ka times 0.4, makuha mo pa rin naman to 40. No, 40. Yan. Yan pa rin naman makuha mo. So, please bear with that. So, yun. Pilang 10,000 pesos. So, may 10,000 daw. Now, having 10,000, diniscountan siya ng 30. Again, divide muna natin sa 10. Ilan ang, ang answer? 10,000 divided by 10. Di ba 1,000? No, so ibig sabihin 1,000 pesos every 10%. Tama? Now 30% ang i-discount sa kanya. So 1,000 times 3. So ibig sabihin diniscountan siya ng 3,000 pesos. Now, since diniscountan siya ng 3,000 pesos, ilan na yung bayaran niya from the original na 10,000? So, mangyari lang yan is 10,000 minus 3,000. Ang babayaran niya na lang is 7,000 pesos. Yan, kaya ang tirada dyan, no, for the two problems. Next problem. So a stick measures 67 to, no, 67. A stick measures 96 cm. So sa stick daw is 96 cm. To be divided in 3:4:5 na ratio. So bilangin mo muna yung ratio. Yan. So ang mangyari yan,
3 plus 4 plus 5, ilan yun? 7 plus 5, di ba 12? Divide mo ng 12 to. 12, no? So, when you're dividing that, 96 divided by 12 is 8. 8 ang answer. With that said, ibig sabihin, every 1 na ratio, meron kang 8 cm. No? So, what is the longest side? 5 daw. So, since every 1 na ratio may 8 cm ka, so, si 5 ratio times 8, ilan? 40 cm. So, ibig sabihin, the longest side is 40 cm. Now, dito kay 68, what is the sum? So, hindi na siya kailangan solution, no? So, para siyang, may tawag nito, trivia. So, what is the sum of the measures of the interior angles of the rectangular nonagon? 1,260 degrees. Feel ko, na-remember na ko ni itong quiz bowl. So, let's try to solve number 76. Let's read the question. Carlo had an average of 70% on his first 2 tests and an average of 80% in the next 3 tests. So, the average niya sa 5 tests. So, sa first 2 tests niya is 70. 70, 70. The next 3 tests is 80%. 80, 80, 80. So, i-add natin to. 7 times 2. 70 times 2 is to 40. 140, diba? 140. Tapos 80 times 3, 8, 16, 24 to 40. So, 140 plus 240 is equals to 380. Tama? Now, 380 divided by 5. Yan. So, ilan? 380 divided by 5. So, pwede natin manumanuhin. Oh, wait lang. Ayusin natin para makita yung solution. 380 divided by 5, diba? So, sa 38, ilang 5 meron, diba? 7. Times sa 35, tama? So, ilan yun na minus? 3. Bring down 0. 30 divided by 5 is 6. 6 times 5 is 30. So, 0 minus, thus, the answer is 76. Tama ba? Let's check. Correct. Next, which of the following is not belong to the group? Scalene, isosceles, equilateral. So, si scalene is a type of a triangle. Si isosceles, type of a triangle. Equilateral, type of a triangle. So, may each yan sila na specific sa triangle. No? May each yan sila na ibig sabihin, kumbaga, sa triangle. Si rectangular, so each to may 3 sides, 3 sides, 3 sides. Si rectangular, 4 sides. No, siya yung hindi na belong sa group. Now, for number 78, angle A is 20 more than thrice angle B. If the angles are supplementary, what is the measure of the angle? So, for number 78, since sabi niya, si angle A is ano yun? Si angle A is 20 more than thrice. 20 more than thrice kay angle B. 3B, kasi thrice daw kay angle B plus the 20. No? Kay angle B, dapat mag-equal sila kay 180. Tama? Now, since mag-equal, kailangan sila mag-equal sa 180. So, kailangan natin ayusin yung equation. So, magiging 4B
plus 20, diba? 4B plus 20 equals 180. Correct? Tama naman, diba? So now, kunin natin si B. Si B yung kukunin natin para i-minus natin siya sa 180 para makuha natin si A. Tama? So, ilipat mo siya dito. 4B is equals to 180 minus 20. So, 4B is equals to 160. So, divided by 4. B is equals to 40. Now, since supplementary angle sila, 180 minus si 40 na si B, thus, si A is equals to 140 degrees. Wait lang, ayusin natin. 140 degrees. Yan. Ulitin natin, si angle B is 20 more than thrice. 20 more than thrice than B. 20 more than thrice than B. Ayun. So, ayun. So, si A is 140. Tama ba? May 140 ba yung answer dito? Correct. Okay. So, ayun, patuloy tayo, So, P, ang formula yan kay PIN. PIN. Pwede din. PI, kayo na bahala. Basta ganun. P is the principal amount. 500,000. I is the interest rate, which is 0.055. Okay, 5.5 man daw percent. Then N is, since ordinary interest lang naman siya, ang N will be 2. Since 2 years, So, to combine, PIN times mo lang 500,000 times 0.055 times 2, It will give an answer of 55,000. Hindi ko makita yung choices, pero yan yung answer. 55,000. Sure ako niyan. Sumpa niya pa. Next problem. So, what is the total graduating number of students? So, ang class daw, butang na to, C is 500. 500 sila na students. Then, if the graduating class, if 500 or 25% of them are males. So, si 500 daw is 25%. Specifically speaking, ilan na yung kulang para mag 100%? Diba 75? You see the progression na every 25% is you have 500. So, ilan ba ang ilang 25 ba para maging 100? Diba 4? So, technically speaking, 500 times 4. Thus, the answer would be 2,000. Yan na natin yan ng logic, guys. Yan, ganyan. So, last problem, for our exit exam na problem, math edition. So, may discount na 25% or 0.25. 0.25. Or kung i-interest rate natin yan, 0.25. So, ang ibayaran niya is 150.75. Ang mangyayari nito, kung ito yung gibayaran niya, ang hinahanap pa natin ng original price. So, kailangan natin mag-trial and error to get the correct answer with this type of problem. Tama? So, since discounted man yung rate, isipin mo, si A, 37.69, tas nag-discount ka, maging 150.75. Syempre, hindi. So, cancel na yan.
Si B, 150.75 nga yung discounted na rate. Tapos nag-discount ka, ay isa siya pa maging original price na nag-discount ka na nga, 'di ba? So cancel na 'yan. No, so we're done with the two possible answers. No, so let's try si D. 603 no, timesan mo yan siya ng 0.25. Answer would be 603, it's 150. So 603 minus 150.75, the answer would be 449.25. So hindi, X. So C ka na lang natira. So let's try 201 times 0.25. 201 times 0.25. It's 50.25. Thus, 201 minus 50.25. So, 201 minus 50.25. It's 150.75 ang discounted na binayaran. Thus, the right answer here is C. No? Hopefully, you understand, guys, no? Technique na lang siya. Hindi na natin binamano-mano, so hindi tayo matagalan sa video. So, it's ang technique na lang yung tinira natin dito sa mga problems. Thank you for watching.